programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Nagpapatuloy ang paghatid natin ng tamang impormasyon, tamang serbisyo at inspirasyon. Ito ang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ako pa rin ang iyong agarang serbisyo lady, Dr. Hilda Ong. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 8:43 na umaga, pwede ang seats of sahod sa akin. Bago ang usapan, narito muna isang balita kaugnay sa PhilHealth. PhilHealth member portal nasa eGov mobile app na. Inanunsyo kamakailan ng DICT o ng Department of Information and Communication Technology of Philippines Health Insurance Corp at ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth nakasama na ang app nakasama na ang PhilHealth member portal sa eCoPH mobile app. Dahil dito, mas mabilis at ligtas na ang pagkakaroon na access ng publiko sa iba't ibang serbisyo ng ahensya kailanman at saan man sa mundo. Sa eGovPH mobile app, maaari nang makita ng miyembro ang kanyang membership record, benepisaryo, bilang ng kontribusyon at benefit availment history. Maaaring makita ang listahan at magparehistro sa napiling konsulta package provider. Ayon kay DICT Secretary Ivan Jan Uy, ito ay alinsunod sa Ease of Doing Business Act at sa direktiba ni President Ferdinand BBM Marcos Jr. noong nakaransona o State of the Nation Address na pabilisin ang digitalization efforts ng gobyerno para sa mas pinagbuting serbisyo publiko. Pinasalamatan naman ni PhilHealth President and Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma Jr. ang DICT at sinabi ang transformative endeavor na ito ay isang malaking hakbang tungo sa pagpapalaganap ng digitalization. Upang magamit ang PhilHealth member portal, kinakailangan mag-download ng eGovPH app. Mag-sign up hanggang sa mag-verify ang account. Kung verified ang account, maaari nang mag-login sa eGovPH app. Anuman oras, gamit ang kanilang mobile number. Ang PhilHealth ay nakaroon muli ng increase sa benefit package para sa mga pasyente mayroong chronic kidney disease stage 5 o CKD5. At tuloy-tuloy na ang digitalization efforts ng PhilHealth gamit ang ePhilHealth platform na sa eCoPH app na. Para maghatid ng good news ay makakasama natin ngayong umaga si Ginoong Ray T. Balenya, ang Acting Vice President ng Corporate Affairs Group ng PhilHealth. Magandang umaga, Sir Ray. Magandang umaga, Dr. Hilda, at syempre sa lahat po ng inyong taga-subaybay. Good morning po, agarang serbisyo lady. Nakakatuwa po yung sinabi nyo kanina, yung pagbibigay ng inspirasyon sa mga kababayan natin. I hope yung atin pong mga balita ngayon makakapagbigay ng inspiration sa maraming mga Pilipino, Dr. Hilda. Hindi lang nakakapagbigay ng inspirasyon. Ngayon ay talagang damang-dama nila ang benepisyo na binibigay ng PhilHealth. Correct. Tama po yan, Dr. Hilda. Kaya excited kami na sa tuwing kami po ay babalik dito sa inyong programa. Excited kami na makapagbigay ng good news sa mga kababayan po natin. At ngayong umaga, talagang excited ako kasi marami nagtatanong sa akin, sino ang eligible sa hemodialysis benefit package ng PhilHealth? Well, syempre, ito pong benefit package na ito ay bukas sa lahat po ng ating mga kababayan, lalo na po yung pong mga pasyente na may chronic kidney disease stage 5 o CKD5, yung miyembro man o yung kanilang qualified dependents. At ang mahalaga po dito ay dapat
yung pong pasyente na may chronic kidney disease stage 5 at nagdadialysis, dapat nakarehistro po siya doon sa PhilHealth Dialysis Database ng PhilHealth. Wag na ba po sila mag-aalala sapagkat yung pagpaparehistro naman dito ay aasistihan po sila noong accredited dialysis center na pupuntahan ng pasyente. At syempre, Dr. Hilda, pinakamahalaga ito, yung pagdadialysis ng pasyente ay rekomendado ng isang lisensyadong doktor. Kasi hindi dapat yung pasyente yung nagde-decide, no, kung siya ay magdadialysis o hindi. Yes po. At last year, ang ginawa ng PhilHealth, ang hemodialysis session from 90, ginawa na ng 156. Pero marami pa rin mga pasyente na nagpapahemodialysis ay umaaray pa rin. Pero ito ay pinakinggan ng PhilHealth. So magkano na ngayon ang itinaas na session rate para sa hemodialysis? Well, Dr. Hilda, thank you very much doon sa backgrounder, no? Last year nga ay sinagot na po natin yung pambuong taon na requirement ng isang dialysis patient na nagse-session ng 3 kada linggo. So kung may 52 weeks in a year, 156 sessions, ibig sabihin, hindi na po sila kakaba-kaba. Dati-rati kasi, di ho ba, mga bandang Hulyo pa lang ay natatapos na yung ating 90 sessions. At tama po kayo, pinakinggan pa natin yung karagdagang hiling at panawagan ng ating mga pasyente sapagkat from 2,600 kada session ay tinaasa na po natin yan to 4,000 pesos kada session. So yan ay more than 50% na increase, Dr. Hilda. Napakalaking increase ay, kung di ako nagkakamali, if my math is correct, 1,400 pesos, no? Yung dinagdag natin kada session. Alam nyo ba, Dr. Hilda, at sa mga nakikinig nating mga kababayan, sa pagtaas pong ito, na 4,000 pesos po kada session, yung isang pasyente ay maaaring makabenepisyo po, no, up to a maximum of 624,000 pesos sa buong taon. So ganyan po kalaki yan. Nanggaling yan, Dr. Hilda, sa 270,000. Parang ganun lang, no? Nung 90 sessions pa, mga 200,000 mahigit. Pero ngayon ay 624,000 ang maximum, no, na maaaring ma-benefit po nila from PhilHealth. Imagine po ninyo, Sir Ray, sa mga nakikinig ngayon sa radyo at sa mga nanonood po sa Facebook at sa YouTube channel. Imagine kung yung isang pasyente, kung nagbabayad siya ng sabi na kasi 500 pesos per month. Tapos, for 12 ba, 6,000. Sa 6,000 na yun, ang benepisyo makukuha ninyo sa PhilHealth ay nasa 624,000 pesos. Dialysis pa lang yan, no? Dr. Hilda. Oo, sa dialysis hindi pa natin, oo, kasi kung yung pasyente halimbawa mangangailangan pa ng ibang gamutan, no, o treatment. Pero syempre hindi naman natin ini-encourage yung mga kababayan natin na tumuloy, no, sa ganyang estado. Ang mas gusto syempre natin, di ba, makaiwas. Pero ang sinasabi natin dito, Dr. Hilda, tama po kayo, ay nandito ang PhilHealth para po alisin na yung agam-agam, alisin na yung pangamba at takot ng mga pasyente na nagdadalawang isip na magpagamot. Sa tingin mo, Sir Ray, kasi dati-dati, doon sa 2,600 per session, ang nakakausap ko, sabi nila, meron pa daw silang cash out, meron nagsasabi cash out na 500 pesos. Plus, tapos doon sa filter. Pero sa tingin po ninyo, ito to 4,000, siguro wala na silang talaga ika-cash out. Siyempre, dito sa mga, hindi naman doon sa mamahalin hospital. Oo, Dr. Hilda, no? Siyempre, dumaan po sa pag-aaral, sa masusing pag-aaral, ito pong ating ginawang adjustment, no, from 2,600 to 4,000. So, kumuha po tayo ng datos ng actual na cost ng gamutan sa mga dialysis providers po natin. At ito yung pinag-aralan at tiningnan po ng ating PhilHealth Board at nakita na yung 4,000 pesos ay sapat na po, Dr. Hilda, para po yung mga pasyente ay wala na hong ekstrang babayaran. Ang usapan lang dito, Dr. Hilda, ay yung 4,000, yun po ay sapat na para po bayaran yung mga
essential health services. Ibig sabihin yung talagang kailangan ng pasyente na ibigay no sa kanya ay covered na po ng 4,000. Batay po sa atin pong naging pag-aaral sa cost data no mula po sa mga dialysis centers. So kaya nga ang ginawa natin sa nasabing PhilHealth Circular ay talagang sinabi natin na dapat no balance billing yan, Dr. Hilda. So niliwanag natin yan sapagkat ang layunin natin, yun nga, wala na talagang babayaran yung pasyente para doon sa mga basic services na dapat po ay maipagkaloob po sa kanila. Siyempre, ibang usapan to, Dr. Hilda, kung mag-re-require sila ng amenities, no? Halimbawa, gusto nila ay solo sila sa kwarto, at may iba pang amenities, iba usapan nun. Talagang hindi yun sinasagot ng PhilHealth. Yes, dapat kasi, ito kadalasan ang mga nagpapadialysis, nasa isang nasa isang room na marami sila. Kaya nung time nung kino-cover ko sila, ang tawag ko sila yung mga classmate nila. Kasi imagine 3 times a week, meron twice a week. Kaya pero sa mga nakikinig hindi porke ang PhilHealth ay nagbigay na nasagutan niya lahat kasi na 156, sagutan niya 3 times a week. Plus, yung 4,000 per session, sana naman wag na dumami. Kasi, di ba, Sir Ray, tumaas ng 47% kung compare natin last year. So, hindi magandang balita na ang PhilHealth ay tumutulong. Pero hindi magandang balita na maraming nakakaroon ng kidney failure. Hello, Dr. Hilda. Yes. Yes po. Hello? Am I being heard po? Oh yeah. Oo, tama kayo, Dr. Hilda, no? Ang PhilHealth ay nandito para magbigay ng tulong pinansyal, financial protection sa sino mang pasyente, hindi lang po yung mga nagdadialysis. Pero tama po kayo sa punto ninyo na yon. Dapat hindi na nga nadadagdagan yan. Kasi po yung pagdadialysis ay ang ibig lang sabihin nun ay nasira na ang ating bato at hindi na po ito mare-restore, no? Sabi nga ay hindi na gagaling, kung hindi, ito po ay support na natin sa panghabang buhay na treatment ng mga pasyenteng nagdadialysis. So, kaya nga, wag nilang makalimutan ng mga kababayan natin na dapat umiwas talaga tayo sa ganito, no, sa pagkakasakit sa bato. At yung ating konsulta package makakatulong po sa panawagan nyo na yan, Dr. Hilda. Yes, para ma-detect agad. Kasi meron tayong urinalysis, meron din yung blood chem. Doon pa lang makikita na yung early detection, di ba, yung preventive na maagapan. Tama po kayo, Dr. Hilda. At natatandaan ko, isa sa mga laboratory sa ating konsulta, yung creatinine. Ano? So, isa yan, di ba, sa mga test para malaman kung yung ating bato ay anong kalusugan, no, na state of health ng ating pong mga bato. At sorry, ano ang proseso ng pagkuha ng benefit package na ito? Well, Dr. Hilda, ma-avail po ang benefit package na ito, syempre, sa lahat ng mga accredited ng PhilHealth na freestanding dialysis centers o kaya yung mga levels 1 to 3 hospitals na merong dialysis facility. Kasama na rin dyan, syempre, yung mga ambulatory surgical clinics at primary care facilities na meron pong pasilidad para po sa dialysis. So, yan ang una nating dapat titiyakin. Accredited po dapat ng PhilHealth. Kasi pag accredited, Dr. Hilda, una, makakatiyak tayo sa kalidad ng serbisyo nila at ikalawa, sure na sure, magagamit yung PhilHealth benefit. At applicable pa rin po ang no balance billing policy gaya ng sinabi natin kanina at yan ay ating nilinaw sa atin pong PhilHealth circular. Alam nyo po, as of late ay meron na tayong 663 na mga accredited freestanding dialysis clinics. Pangbuong bansa na po yan as of June 30 of this year. Doon sa mga pasyente na naghahanap, no, kung saan sila magpapadialysis na accredited ng PhilHealth, maaari lamang sangguniin po yung listahan sa atin pong website sa www.philhealth.gov.ph. Magkano na po ba ang binabayaran ng PhilHealth patungkol sa hemodialysis claims? Well, Dr. Hilda, I am looking here at a table na nagsisimula from 2020, no, at talagang
tumataas nga, Dr. Hilda. So reflective ito nung analysis mo kanina na nadadagdagan. Dumadami pa no yung mga pasyente. Sana naman ay wag nang madagdagan, kumonti po ito. Noong 2020, nagbayad po tayo ng 12.5 billion pesos para sa dialysis claims. Noong 2021, 14 billion. Noong 2022, naku po, biglang sumipa, Dr. Hilda, naging 17.3 billion. At last year, 2023, tumaas ng bahagya, naging 17.4 billion. So, ang mula po sa mga statistics na ito ay talagang ang panawagan natin, pinakamabuti po talaga na umiwas tayo at gamitin po natin yung ating konsulta package na mula po sa PhilHealth. Kasi Dr. Hilda, bukod po sa mga laboratories na binanggit nyo kanina, 'di ba? Yung urine test, no? Yung blood chem, ano po, para ma-detect kung merong sakit sa bato, walang tatalo dun sa yung nakakapagpakonsulta tayo at agad-agad napapayuhan na agad tayo ng doktor kung anong mga kailangan nating iwasan, di ba? So, dun pa lang, malaking bagay na yon, makakaiwas na tayo sa pagkakasakit sa bato. Yes po. At ako mismo, Sir Ray, twice a year ako nagpapa-blood chem para makita kung meron po bang tumataas doon sa cholesterol, triglyceride, glucose, creatinine. Yes. So far po, Sir Ray, normal naman po ako lahat. Kahit sabi nga nila, bakit si doktora? Nakikita namin sa Facebook, halos araw-araw nasa restaurant. Tapos sabi ko, sa restaurant man ako, pinipili ko, kinakain ko. So, nung nagpa-blood test ako, sabi na anak ko, Mami, magpa-blood test ka na. Kasi lagi ka wala sa bahay. Ay, ito ang good news. Yes, Dr. Hilda. Napansin ko rin po yon, pero maganda yung sinabi ninyo, no? Talagang maganda na meron kang disiplina para kahit nakaharap ka sa maraming magsasarap na pagkain, nandun pa rin yung discipline para piliin kung ano pa rin yung tama at mahusay na kainin. So magandang example yan, Dr. Hilda, at talagang you are worth emulating. Kahit ako, natuto po ako, tama yan. Dapat, no? Kasi normally tayo mga Pilipino sa mga handaan, wow, ang sarap, ang daming pagkain, ano? Pero tama po yung example ninyo. Dapat hindi, may disiplina pa rin, pipiliin mo yung kinakain mo. At mapapansin po ninyo, Sir Ray, wala po kayo nakikitang soft drinks, wala po kayo nakikitang mga matatamis. Yes. Kasi hindi ako mahilig sa mga matatamis, hindi ako mahilig sa mga soft drinks. Yan ang number one na, yan ang talagang iniiwasan ko. Oh, that's good, Dr. Hilda. So, masasabi natin talaga good example po kayo at dapat lang, no? Kasi marami pong mga sumusubaybay sa inyo. So, I hope, no, marami pa ang sumunod sa magandang example po ninyo. Kahit ako, Dr. Hilda, susundin ko kayo as an example. At balik tayo dito sa pakete ng hemodialysis. May additional pa na treatments na kasali sa enhanced benefit package? Well, kanina binanggit ko po, no, na pinag-aralan po natin ano po yung actual cost, no, ng pagdadialysis sa mga pasilidad at hiningi din po natin ano po yung dapat na talagang dapat ay binibigay sa pasyente. So, kasama po sa pagtaas ng ating coverage sa dialysis package po, yung mga ancillary services. Halimbawa po, yung insertion, tsaka yung mga blood products. Ano. So, yung coverage po ng ating package ay meron ng tinakda tayo na minimum standards, no? So, medyo mahaba po ito. Papasadahan ko lang po, Dr. Hilda, para sa kapakinabangan ng mga nakikinig po natin. Halimbawa po, pagdating sa mga gamot, ito po ang minimum standard. Halimbawa, yun pong alinman sa mga preparations ng erythropoietin, no? Basta po nakalista sa Philippine National Formulary. Regardless of the preparation, kasi may 4,000 units per vial, may 5,000, may 10,000 units per vial, yung iron sucrose 4, no? Pero ito po as indicated. At yung heparin, no, enoxaparin, yan naman ay kung kinakailangan. So, Dr. Hilda, at this point, gusto ko lang nalinawin na yung mga ito, kailangan, tama po, nasa basic
o minimum standard natin. Pero hindi naman po ito each time each session kakailanganin. So, ang magde-determine pa rin po kung kailangan to ng mga pasyente ay yung atin pong dialysis provider, yung pa ring doktor. Meron pong mga laboratory tests, ano? Mahaba po ito. May mga supplies din, admin and other fees. So para po sa detalye, makikita po itong table of minimum standards na dapat ibibigay sa pasyente sa atin pong PhilHealth Circular 2024-0014. Yan po ay nasa ating PhilHealth website. At paano makakatulong sa existing dialysis patient ang benefit package na ito? Ito ay pwede na po sa mga existing o para sa yung mga magpapahemodialysis pa lamang? Ay, hindi. Covered po lahat po ng mga nagdadialysis, no, Dr. Hilda. So, yan ay nag-take effect po ng July 1 of this year. So, medyo nagkabiglaan nga, Dr. Hilda, sapagkat July 1 din natin nilabas yung circular at July 1 din, no, nag-take effect. Ibig sabihin, lahat ng nagdialysis ng July 1, sakop na ng ating enhancement na 4,000 pesos per session. So, makakatulong po ito ng malaki, Dr. Hilda, in terms of health insurance coverage. Kasi sinabi natin, wala na ho dapat bayaran. At marami hong nagsabi po talaga sa atin, Dr. Hilda, mga kaibigan po natin at mga miyembro, natuwa po dito at marami nagsabi, nagulat, yung dati-rati nagbabayad pa sila ng 500, ngayon hindi na ho sila nagbayad, hindi na ho sila sumingil, hindi na sila nasingilan, no, ng ekstrang bayad. Nakakatuwa po, Dr. Hilda, sapagkat maraming mga kababayan natin ang nag-attest at nagpatutuo na talagang naramdaman nila yung no balance billing dito sa ating dialysis package. At ako din po mismo, Sir Ray, kaya hinintay ko muna na malaman ko muna yung kabuuan, and then mag-i-interview po ako ng maraming mga dialysis patient. Hingi din ako ng kanilang comment o ano naramdaman nila na ito ay ang PhilHealth, tinaas na yung session from 90 to 156. And then ngayon naman, itinaas pa yung per session na binabayaran nila from 2,006 to 4,000. Kaya lang ang tanong, siyempre meron nagtatanong, bakit nakaroon ng increase ng dialysis patients sa Pilipinas? Well, Dr. Hilda, siyempre, sabi nyo nga, ay tumataas kasi, no, yung kaso po ng ng mga nagdadialysis sa bansa. Sabi nga yung Pilipinas po, yung ating bansa ay kabilang po sa mga low to middle income countries na may mataas na global chronic kidney disease stage 3 to 5 prevalence, no, na 35.9%. Ang ibig lang sabihin po nito ay kabilang po ang Pilipinas, tayo po bilang lahi, mga Pilipino, ay kabilang tayo doon sa mga talagang may mataas po na bilang ng mga pasyente na may chronic kidney disease stage 3 to 5. So itong datos naman na ito ay galing po sa National Kidney and Transplant Institute na noong 2021 ay nirarango po itong CKD, ikalima po ito sa sanhi ng kamatayan sa bansa. So nakakalungkot, maraming namamatay tayong mga kababayan dahil po sa sakit sa bato. Kaya ang atin naman pong tugon, Dr. Hilda, ay syempre tugunan yun pong hinaing ng mga pasyente sapagkat nakarating nga sa atin at ito'y direktiba rin naman ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pagbutihin yung ating mga benefit packages. Generally, yan naman po ang ating consideration, Dr. Hilda. Tinitingnan natin lagi saan tayo pwedeng makatulong sa atin pong mga pasyente. Pero sa tingin po ba, Sir Ray, kakayanin ba to ng PhilHealth? Kasi ang dami po nagpapahemodialysis and then ang laki na ng binibigay ng PhilHealth. Ay, opo, Dr. Hilda, no? Bago tayo naglalabas ng enhancement, bago tayo naglalabas ng mga bagong packages, sigurado na ito'y dumaan sa actuarial na mga pag-aaral at sigurado na ito po ay hindi lang natin mailulunsad. Kung hindi, ito'y masusustain natin sa pangmatagalan. Ang ibig lang sabihin nito, Dr. Hilda, may sapat na pondo ang PhilHealth, matatag ang ating financial position para po
ito ay itaguyod sa pangmatagalan. Ibig sabihin, wala nang bawian ito, Dr. Hilda. Ito na po ang matatamasa ng mga pasyente at maaaring in the future, lumaki pa ho ito. Depende sa magiging situation po. No? So pag-aaralan po uli natin yan. Oo, at sana naman wag na lalong dumami na nagkakaroon ng sakit ng CKD. Kasi ito ay mahirap kapag once nasira na yung bato, ito ay panghabang buhay, hindi kayo makapagtrabaho, hindi lang po yun, yung isa sa kasama mo sa bahay, madadamay kasi hindi rin siya makapasok sa trabaho kasi kailan kayo samahan sa center. O kaya naman, yung pera na kinikita yung kung sino man sa inyo may trabaho, nauubos din kasi nga hindi siya makakapasok sa trabaho ng araw-araw dahil kailangan yung samahan. Tama po yung nabanggit niyo, Dr. Hilda, no? Lumalabas, hindi lang po yung pasyente ang may issue dito, kundi pati yung kanyang kaanak, yung kanya pong pamilya, no? Sapagkat syempre, tayo mga Pilipino, lalo na, ay hindi tayo pumapayag na kapag merong may sakit sa pamilya, pinababayaan po natin. So meron at meron po na miyembro ng pamilyang naapektuhan. Syempre yung buong pamilya, no, ay nai-stress sapagkat may sakit yung miyembro ng pamilya, pero merong mga miyembro ng pamilya na talagang naapektuhan economically, hindi pumapasok sa trabaho para po magbantay, mag-assist sa pasyente. So napakalaki po ng cost ng pagkakasakit. Kaya talagang dapat ang ma-realize natin po, maganda na po yung pag-iwas. Again, babalik po ako sa aming kampanya, yung PhilHealth Konsulta. Sana po ay hanapin na po natin yung konsulta package provider na pipiliin po natin, magparehistro po tayo doon, at tumuloy na po tayo sa pagpapakonsulta. No? Nang sa gayon, mapapayuhan tayo, ano po ang ating gagawin, makaiwas tayo sa ganitong pagkakasakit. Hindi lang po sa sakit sa bato, pati po yung mataas na presyon, yung diabetes, no? May mga gamot dyan at laboratory na tutulong po para po maagang ma-detect yung pagkakasakit sa isang miyembro. At kanina sa ating balita, ano po ito inilunsad kamakailan ng PhilHealth at ng Department of Information and Communication Technology o DICT gamit ang pinagsama at mas pinalakas ng PhilHealth member portal at EcoPH app? Well, again, thank you Dr. Hilda sapagkat ibinalita mo ito kanina. Kamakailan pumunta po ang DICT sa pangunguna po ni Secretary Ivan Uy at ni Yusek David Almirol. Pumunta po sila dito sa punong tanggapan ng PhilHealth para po ilunsad yung e-PhilHealth platform na matatagpuan po sa eGovPH app na mobile app na dinevelop po ng DICT. Nakakatuwa po, dapat tayong lahat ay meron pong account dyan meron tayong access sa eGovPH app kasi hindi lang po PhilHealth ang maa-access natin dyan. Marami pa hong government agencies ang nandyan po. So, yan po ang ating nilunsad. Ibig lang sabihin po, yung pong mga member profile natin, yun pong contribution history, yung availment, yung claims history po natin, at maging yung konsulta package provider registration ay maaari po natin gawin dyan. Yan po ang kagandahan yan, hindi na ho tayo lalabas ng bahay, basta meron lang tayong cellphone na may connection sa internet, ay magagawa po natin na i-check itong mga impormasyon na ito mula po sa ating PhilHealth. Kailan magsisimula makapag-access ang mga PhilHealth member sa eGov app? Accessible na po yan, Dr. Hilda, no? As we speak, pagka kayo po ay may account dyan sa eGovPH app, ay maaari na po ninyo na ma-avail itong serbisyong ito. In fact, pagka nasa eGovPH app na kayo, scroll down nyo lang po, ay makikita nyo agad-agad yun pong PhilHealth. I-click nyo lang po yun at makikita na po ninyo yung inyo pong profile. So kapag sila, after the program, papasok ako doon sa EcoPH. Pero ano po ang serbisyo hatid nito sa publiko, lalo na sa mga miyembro ng PhilHealth? Ano ang makikita nila once pumasok na sila sa EcoPH? Well, gaya ng sinabi ko kanina, Dr. Hilda, una,
makikita na natin po yung atin pong member profile. So makikita natin kung tama pa ba yung address natin doon, tama pa ba yung ating civil status, na-declare na ba natin yung ating mga anak o hindi pa, at marami pang iba. Halimbawa, yung atin pong mga binabayad sa PhilHealth. Nako, maganda, nakikita natin yan kung yan ba ay napopost, no, sa PhilHealth account nila. At gayon din, pwede niyong reviewin yung inyo pong paggamit ng PhilHealth benefit ninyo. Makikita din po dyan. At sabi ko nga kanina, dyan makikita din yung listahan ng consulta package providers, at pagka nakapili na po tayo, pwede na ho natin gawin yung pagpaparehistro dyan. Yan po yung mga magaganda na mga services na makikita po natin dyan. Kung sakali, Sir Ray, kung sila ay, sabi natin, from single to married, o kaya naman dadagdagan na anak nila, pwede na ba nila through ECOF gagawin, o kailan pa rin nila pumunta o mag-online sa PhilHealth? Malapit na po nating ilunsad yung karagdagang serbisyo na yan, Dr. Hilda. Yun pong pagpaparehistro at yung pag-a-amend ng atin po o pag-a-update ng ating member profile. Malapit na po na yan ay maisama dyan sa mga services na yan. In the meantime, maaari po na gawin po yan sa alinmang tanggapan ng PhilHealth. At hanggang ngayon kasi, may mga miyembro nagtatanong na natatakot na pumasok sa portal dahil sa seguridad ng kanilang mga impormasyon. Ligtas po ba ipagkatiwala ang mga impormasyon ng mga miyembro ng PhilHealth pag sila ay papasok sa ECOPH? Yes, masasabi natin, Dr. Hilda, na secured, ligtas po, protektado ang ating datos, no? Sapagkat ito po ay dinevelop ng atin pong DICT. At yung pong eGovPH, no, ay ito po ginamit po nila, no, yung PhilSys. Ginamit po nila yun pong yung atin pong national ID, no, dito po sa eGovPH app. Kaya makakaasa po yung ating mga kababayan na talaga pong ito'y secured. At Sir Ray, meron po ba tayong upcoming o pinaplanong programa o project ng PhilHealth na makakatulong siyempre sa ating mga kababayan Pilipino? Hello, Dr. Hilda. Sorry po, upcoming. Yes po. May pumasok na pong tawag eh. Meron pa tayong mga pinaplanong programa o projects ang PhilHealth para malaman na ating mga miyembro? Yes, Dr. Hilda, tuloy-tuloy po ang benefit enhancement po natin, no? Marami pa ho tayong mga benefit packages na nakatakdang i-enhance for this year at sa mga susunod na taon. I am looking at a long list here, no? So hindi ko na po may isa-isa, pero ang mga nandito pangunahin yung COVID-19, pagbubutihin po 'yan. If I'm not mistaken, pati po yung dengue, hemorrhagic fever na severe. Meron pa tayong 2 cancer packages, yung chemotherapy at cervical yung cervical cancer at prostate cancer, at marami pa hong iba, Dr. Hilda. So, mag-antabay lang po sa programang ito sa pag-announce natin ng marami pang benefit packages na i-enhance po ng PhilHealth. Lalo-lalo na dito sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko, ay number 1 kami makakapagbigay sa inyo kung ano na naman ang merong magandang balita mula sa PhilHealth. Yes, tama po, Dr. Hilda. Kaya kami ay nagpapasalamat po sa inyo muli sa pagkakataong kaloob nyo sa amin. Ang patuloy na panawagan natin sa mga kababayan natin, no? Umasa po kayo na ang PhilHealth ay lagi po, no, na narito para magbigay ng sapat na financial protection na siguradong mararamdaman nating lahat kapag tayo po ay kinailangan gumamit ng mga benepisyong ito. So nananawagan din tayo patuloy na mag-update tayo ng record. Siyempre, mag-avail tayo ng benepisyo kung kailangan. Kung sakali ang isang pasyente na admit sa ospital, kasi meron pa rin mga ibang ospital na nagre-required sila na pumasok sa portal ng PhilHealth tapos gusto tingnan kung meron silang contribution. Dito sa ECOPH, nandun na pag once na gusto makita, doon lang sila papasok sa ECOPH, makikita na kagad nila ang kanilang information. Pwede na nila ipakita doon sa hospital na nangihingi. Tama po. Pwede naman din yon, Dr. Hilda. Pero ang sinasabi natin dito, under the UHC law, ay
hindi na po issue, no, kung yung may contribution ba yung miyembro o wala. Sapagkat under the UHC law, dapat lahat tayo immediately eligible to the benefits. So ibig sabihin nun ay dapat magamit niya yung kanyang PhilHealth benefit. No questions asked, ano po. So yung mga hospitals na nakalink up sa PhilHealth portal ay ang automatic makikita nila doon ay yes, no, eligible. So kung meron mang pagkukulang sa binayad yung miyembro, ang mag-uusap na lang po nun yung PhilHealth at yung miyembro. Kasi sabi din sa batas, kung merong mga hindi nabayaran sa mga nakaraan, dapat bayaran pa rin yon pero subject to interest na po. At ako sakali naman, meron silang complaint. Saan po sila pwede tumawag? Ano po ba ang PhilHealth contact information number? Yes, Dr. Hilda, dun sa mga may tanong pa, ay maaari lamang po na tumawag, no, sa atin pong action line, ano po, dito po sa 8662-2588. Yan po ay bukas, 24 hours a day, 7 days a week. Ulitin ko lang po, 8662-2588. At meron po ba kayo ba mensahe pa po, Sir Ray? Well, Dr. Hilda, muli, salamat po sa panahong bigay nyo sa amin. Sa mga susunod na pagkakataon, sigurado meron uli kaming good news na ibabahagi sa inyo po at sa ating mga miyembro. Saludo po kami sa inyo, Agarang Serbisyo Lady. Magandang umaga po. Maraming salamat po, Sir Ray T. Balenya, sa oras na binigay po sa Health and Travel at Serbisyo Publiko, lalo na po sa mga updates ng mga benepisyo na merong binibigay ng PhilHealth sa mga miyembro. Anytime po, Dr. Hilda. God bless po. Yan po. Muli, ang nakasama natin ay si Ginoong Ray T. Balenya, ang Active Vice President ng Corporate Affairs Group ng PhilHealth. Kaya kung meron po kayong mga katanungan, mag-message lang po kayo. At kung kaya ko sagutin, sagutin ko na kaagad. Pero kung sakaling hindi, ito naman ay itatanong natin sa PhilHealth o yun na magiging next topic natin sa susunod na episode. Dahil ang PhilHealth po sa ngayon, ang daming-dami po mga benepisyo. Dahil po dito sa under the Universal Healthcare Law, maraming pang benepisyo na ini-enhance ng PhilHealth. Samantala, ang oras sa buong kabulan ng Pilipinas ay ganap ng 9:19 ng umaga, kautyam sa kahon saki. Sa pagbabalik ng Health and Travel at Serbisyo Publiko, pagpatiin naman natin ang mga nanonood at mga nakikinig dito sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Back to DWBL Studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso.